Maginang ang inabutan ng panganganak sa evacuation center sa Santa Barbara, Pangasinan. Nahirapan naman ang ilang biktima ng baha dahil hindi raw sila kaagad pinayagang makalikas sa isang paaralan. Makibalita tayo live kay CJ Turida ng GMA Dagupan. CJ, marami pa bang lugar dyan ang lubog pa rin sa baha? Mark, patuloy ang pagganda ng panahon sa Pangasinan. Nasilayan na rin kanina ang haring araw. Pero sa kabila nito ay marami pa ring lugar dito ang lubog sa baha at marami pa ring evacuees ang hindi nakakauwi ngayon. Hindi agad nakalikas sa paaralan ang mga residente ng barangay Matik-Matik, Santa Barbara nang biglang tumaas ang baha sa lugar. Reklamo ng MDRRMO, ayaw ipagamit ng pamunuan ng Matik-Matik 2 Elementary School ang paaralan bilang evacuation center. Alam ng principal yan, alam ng division na mga district supervisor namin. Ang namin, ngayon lang kami naka-encounter na ganong problema. Pero ayon sa isang guro, palalim na po ng palalim yung baha. Pumayag na po si principal na gamitin na po yung school. Humingi ng tulong ang MDRRMO sa pulisya at barangay chairman para mabuksan ang paaralan. Ang 87 taong gulang na si Julita Kalimlim, tinitiis ang lamig sa labas ng silid-aralan. Tatatlong silid pa lang kasi ang binuksan para sa evacuees. Ngayon po, hintay po namin buksan tong room para makapasok po kami. Kasi po para kawawa naman po dito si Mother. Siyempre po mahangin, baka mamaya biglang umulan o baka mabasa po kami dito. Kabilang din sa nakikipagsiksikan sa evacuation center, ang bagong silang na sanggol ni Jutarlin Soberano. Dito na siya inabutan ng panganganak. Tiniyak naman ng DILG na tutugunan ang reklamo ng MDRRMO laban sa paaralan na nakalista bilang evacuation center sa bayan. Sa Bugalyon, nagsisiksikan sa public auditorium ng bayan ang mga residenteng inilikas. Durog yung wasak yung bahay ko eh. Saka muntik na namatay yung pamilya ko eh nung nirescue kami. Kasi namatay yung makina ng speedboat eh. Ay, siyempre, namumblema. Kasi nawalang lahat. Malapak yung motor namin, nasira niya kasi nalubog na sa baha. Isa ang pamilya ni Rosalyn sa mga apektado ng bagyo. 8 ang kanyang anak. Nasira ang kanilang bahay. Pero, imbes na magtungo sa evacuation center, nagsisilbi nilang pansamantalang tirahan ang bus na ito na pinapasada ng kanyang mister. Oo, sobrang init. Hindi sila makatulog. Dan nga kami sa bus, natutulog kasi hindi. So baka matagal na Oo, talaga. Sa tala ng MDRRMC, 24 na barangay sa bayan ang binaha. Sa kabila naman ng gumagandang panahon, 2 araw nang walang kuryente sa Bugalyon. Puspusan ang pagsasaayos ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga linya ng kuryente. Mark, matapos ay sa ilalim sa state of calamity ang lalawigan ng Pangasinan, kasado na ang mahigit 145 million pesos na calamity fund. Tuloy-tuloy ang relief operation ng provincial government at tuloy-tuloy rin ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Maya-maya lamang, Mark, ay mamimigay ng daandang relief packs ang GMA Kapuso Foundation sa daandang residente na apektado ng Bagyong Lando dito sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Yan ang latest mula sa Pangasinan. CJ Torida, nagbabalita, Pilipinas.